Mga sangkay, meron pong isang pambihirang plano daw po kay PBBM at ito po ay isiniwalat mga sangkay ng isang kilalang personalidad. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. At ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay ang pambihirang isiniwalat ng isang kilalang tao. And I'm sure kilalang kilala nyo po ito mga sangkay. Parang wala naman po atang hindi nakakakilala dito. No? At may pinaplano daw po kay PBBM no, na talagang namang posibleng mangyari mga sangkay kung sakasakaling mapagbibigyan ito ng militar. At ito po ang isiniwalat mga sangkay na pag-uusapan natin. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito nga po mga sangkay, no, pag-usapan na po natin. Kasi nga po, nakaraang araw din, may sumabog na balita mga sangkay tungkol sa planong yan. Ngayon, itong si Senador Trillanes, former Senator Trillanes, ay mayroon pong matinding binunyag. At ito, pag-usapan po natin. Tingnan natin. Po, pwede kayo mag-share. Regarding dito sa threat sa Senado at sa June 12 na posible daw na may mangyayari sa Malacanang. Meron po tayong nahagip na impormasyon na may mga nagpaplano. Basically, ito yung kampo nila Duterte. Tapos may mga kasama sila na iba't ibang mga puwersa. Doon sa hanay ng military, active, wala. Okay. Actually, yung isiniwalat mga sangkay ng dating mataas na opisyal na militar na si Kerubin, sinabi po niya na sa hanay ng mga active military mga sangkay, medyo wala namang mag-aaklas na parang 100 or 80% pagka-aklas. Wala naman daw pong ganon. Pero doon po sa mga wala na po sa militar, mga sangkay, mga retirado na, yun daw po ang meron. So same po sa sinasabi dito ni Trillanes mga sangkay, halos kaparehas na kaparehas. No? Pero, ayon po kay Kerubin, bagamat walang planong mag-aklas, marami daw pong mga sundalo ang dismayado. I don't know mga sangkay kung anong ibig niyang sabihin, dismayado daw po sa nangyayaring katiwalian at lalong-lalo na po itong mga sangkay itong paghabol sa mga korap ngayon. So, kumbaga, wala man itong mga active na mga officials na mga sundalo, wala man silang planong masama, no? Wala naman silang pinaplanong mag-aklas, but they are watching. Tinitingnan po nila yung mga nangyayari di umano. Pero sa mga retirado, marami. Yun yung mga aktibo. At kung yun lang naman, yung mga retirado lang, Opo. hanggang ganun lang naman yun. Nagbe-ventilate lang sila na. Opo. May mga nagsusubok mag-recruit, pero wala pa silang nare-recruit. As far as we know. Na enough to tip the balance. O, ito si Trillanes, alam niya po ito mga sangkay kasi nga po siya ay sundalo, di ba? At kung titingnan po natin mga sangkay, ilang beses po ito sumama o namuno mga sangkay sa isang kudita. So, marami po siyang mga tropang militar, mga sangkay na up to now active, no? Pero ito nga po yung nasasagap niya mga sangkay na sa loob wala naman daw. At sabi rin naman po yan ni General Bronner, na sabi po ni Bronner mga sangkay, 'di ba, na hindi kami bulag, nakikita namin ang nangyayari, nagmamasid lang sila. Pero ayaw nilang pumasok sa kung anong gulo ng politika. Iyan ang sinasabi ko mga sangkay. 'Di ba? Tayo, nagmamasid lang din po tayo. Dinidiscuss po natin yung mga nangyayari dito. Pero hindi po tayo nakikigulo sa away ng mga politiko. Kasi yung iba gusto, makipagbardago lang din daw po ako kasi ganun daw ang ginagawa ng ibang mga vlogger. No. Graduate na ako dyan, guys. 'Di ba? Graduate na tayo dyan. Nambihira from 2016, 2015.
no, hanggang 2022. No? Ganyang kahabang panahon ang ginugol natin, mga sangkay. At na-realize ko din na ang makakapagpabago sa Pilipinas ay reforma sa sistema. Kasi kahit sino pang umupong presidente, kahit sino pang umupong senador, kahit sino pang umupong vice president, congressman, wala pong mangyayari sa Pilipinas kung ang sistema ay ayan pa din. Magpapalit lang po ng leader, pero yung system ganun pa din. So tuloy pa rin ang corruption, tuloy pa rin ang, alam niyo na, mga sangkay, panghuogag sa mga politiko. So kailangan po talaga ayusin yung sistema. Pero tuloy tayo. But they will try. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng political trigger. Exactly. Last week, gusto nila, in-expect nila yung paglabas daw ng 18, ay magkukos ng outrage. Correct. Kahit ako, mga sangkay, akala ko rin puputok yun eh. Kasi, di ba, ang tindi ng pasabog nila Marcoleta, pero nung lumabas na, parang wala naman, parang ang lamya naman. Para lumabas yung mga tao. So, artificial siya eh. Pero dun sa echo chamber nila, sila galit na sila. Akala nila, dun sa real world, outside their echo chamber, ganun din yung sentimento. Eh hindi, di ba? So, medyo nilangaw. Parang napaka-delusional nun, ha? Oo, yes. Pero yung echo chamber effect kasi nagbabounce sa'yo, parang nag-intensify yung galit mo. Kala mo marami na kayong galit na galit, parang buong mundo na. Pero yung pala, pag nanawagan kayo, kakaunti lang kayong pumunta. Pero totoo yan, mga sangkay, no? Yun nga eh. Kasi ako, naniniwala talaga ako na marami pang mga DDS. Mas marami sila sa ngayon. Sa ngayon mas marami sila. Pero, when it comes to yung galit talaga, hindi ganun kadami. Kasi kung lahat galit sa gobyerno, di dapat nagkaisa na po sila ngayon sa EDSA. Di ba? Milyon-milyon, tapos tuloy-tuloy. Pero hindi, mga sangkay, ilan lamang po talaga yung nagti-trigger. Mostly, may mga DDS naman na kalmado lang. At ayaw nilang makigulo. Hihintayin na lang nila yung 2028. At ganun po, mga sangkay. Ang problema lang kasi sa Pilipinas, kung sino yung nakaupo, gusto papagsakin eh. Di ba? Gusto ma-impeach, gusto... Ganyan sa atin eh, di ba? Kahit mula pa noon, mga sangkay, si Ferdinand E. Marcos nga, winalis nila. Di ba? Sinusubukan nilang walisin ng paulit-ulit hanggang sa nagkaroon po ng EDSA 1 rebellion. So, up to na, nangyayari po yan, ng political system na talagang bulok. Yung physical. Yeah. May ganun ba sa tingin mo si Senator Alan Cayetano? Kung delusional, Yung, kumbaga sa echo chamber niya, ay sold siya na baka ito yung zeitgeist. yes, ganun nga mismo, no? Meron siyang false sense of the pulse of the people. Ang pananaw niya, yung lahat ng mga Sara Duterte ay pabor sa ginagawa niya. Hindi niya alam, karamihan ng mga Pilipino are focused on their daily lives. Correct. Naghahanap buhay, gano'n. Mismo. Bihira lang yung babad sa politika dyan. Malaki na yung 20%. All the rest are doing other things. Kaya ito yung echo chamber effect na kayo, yung mga nagko-comment dyan, ang dami, iba may trolls pa, yung troll farms mo. That's the worst thing na mangyari. Kung yung propaganda machine mo, pinapaniwalaan mo na, ganun na mangyari. Malilihis ka ng landas. At so yung sinasabi ko kanina, they would like to create a political impasse, then magmo-mobilize sila ng mga tao, tapos they're going to hope na may magwi-withdraw ng support sa AFP para install si Sara, patalsikin si President Marcos. Ganon yung template. Similar to what they did nung EDSA 2. Well, mga sangkay, yan po ang isiniwalat ni Senador Trillanes. Ano sa tingin nyo? Magiging matagumpay ba itong kanilang pinaplano laban po kay PBBM? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.